Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli mga kababayan yung impeachment ni Sara Duterte kasi pilit na dinidistract ng mga minions ni Sara. Di ba? Di ba niya Mr. Maravillas, may Blue Ribbon Committee hearing bukas? Wala man po. Bogus hearing po yun ng Blue Ribbon. In fact, ang nag-announce, hindi man po yung chairman nila, si Pia Cayetano, di ba? Yung chairman. Hindi man po. Ang nag-announce po, si Mike Defensor. At yung venue ng kanilang hearing, hindi man Senado. Di ba malinaw? Kasi pag sa Senado po, hindi na po sila papayagan kasi bogus. So ang mangyayari po, distraction, press con, PR stunt. Tulad ng sinabi po ni Congressman Adjong. Yan sabi ni Adjong. Yung Blue Ribbon Committee hearing niya ng Cayetano Black, PR stunt man lang siya. Diversionary tactics sa impeachment trial. At nagpalabas na po ng official statement yung Senate Blue Ribbon Committee legit. Si Erwin Tulfo. Sabi diyan, on the unauthorized June 16 hearing, the public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of Blue Ribbon Committee has been scheduled for June 16. The committee wishes to clarify that the recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without the authority and approval of the committee. Accordingly, the committee categorically rejects the misinformation being circulated online. For guidance of the public, legislative proceedings must strictly adhere to established protocols under rules of the Senate. Prior to any committee hearing, the purported June 16 hearing completely bypasses this institutional requirement, rendering it illegitimate. Former Congressman Mike Defensor is neither a member of the Senate nor the Blue Ribbon Committee. Consequently, he is not privy to the official investigations of the body. He possesses no legal standing to announce any proceeding on behalf of the Senate. The Blue Ribbon Committee will not permit its name and institutional integrity to be misrepresented or utilized for unauthorized disclosures. The public is urged to rely exclusively on the official announcement and advisories from the Blue Ribbon Committee and or Senate of the Philippines. Saan ka nakakita na Blue Ribbon Committee hearing tapos ang nag-announce dating congressman, hindi man siya party noon, mga kababayan, at pribadong tao na siya, identified, mga kababayan sa kampo ni Sara Duterte, at doon sa mga marites na witnesses nila, 18 marites, puro bogus ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Pwedeng kasuhan ito, mga kababayan, si Mike Defensor, unauthorized Blue Ribbon Committee hearing, June 16, Martes, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Ayan announced by Mike Defensor. Wala siyang legal standing, wala man siya authority na mag-announce ng ganyan kasi hindi man po siya parte ng Senado. So, malinaw na bogus, propaganda, PR stunt, sabi nga po ni Congressman Adyong. Kasi nga po, pilit nilang dinidistract ang impeachment proceedings ni Sara Duterte kasi tuloy-tuloy na po, hindi na mapipigilan. Sa June 17, nagpatawag na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng special session. At malamang sa malamang, kasi 13 na po ang nasa majority block ni Win Gatchalian. So finally, sisipain na po
itong si Alan Peter Cayetano. O, di ba? At ang sabi nga sa mga lumalabas na balita ngayon, sabi ni Erwin Tulfo, may iba pang senador at aabot sa 15 po yung lilipat. So 3 pa, madaling sabi. I mean, 2 pa kasi nagdesisyon na po nagdesisyon na itong si Joel Villanueva. So yan mga kababayan, yung mga kaabang-abang na mga balita. At sabi ni House Lead Prosecutor Jinky Luistro, Duterte impeachment trial finished by September sa tingin nila. By September tapos na po yung impeachment. At malamang sa malamang may bago tayong vice presidente. Di ba? Kasi nga maglilipatan na po. May sword of Damocles na nakaumang. Sabi nga natin, mamili sila. Iligtas si Sara o iligtas yung sarili nila. Mamili sila. Niligtas nila si Sara, kapahamakan yung kanilang kakaharapin. I-convict nila si Sara based sa ebidensya, hindi problema yung kanilang future, political future. Hindi malalagay sa problema. So mamili sila, si Sara o sarili nila. At mabuti na lang nakinig sa advice, sound advice ng kanyang tatay, si Joel Villanueva. Di ba po, mga kababayan? At malamang may susunod pang mga senador. Lalo't mga kababayan, may civil society nang nakabantay. Tutok na tutok ngayon sa impeachment ni Sara Duterte. So nakikita natin mga kababayan, sa takbo ng mga developments ng balita, tapos na yung yugto ng political compromise at lantarang pag-iwas sa batas. Sa pagising po ng civil society ngayon, sa pamamagitan ng bantay impeachment, gigibain po ng nagkakaisang mga mamamayan ang proteksyong ibinibigay ng mga senator, DDS senator judges at ng pakanang neutrality ng Cayetano Black upang tiyaking haharapin ni Sara Duterte ang buong bigat po ng hustisya. So ang pag-usbong po ng bantay impeachment ngayon na nangunguna ngayon sa dambuhalang alon ng mga puwersa mula sa civil society na nagpapakilos at nagbabantay para sa nalalapit na impeachment ni Sara or impeachment trial, pinapakita nito ang pananagutan sa batas, hindi lang laban po sa Senado o sa loob ng Senado, kundi ito ay labanan ng buong mamamayan. Hindi na po papayagan ng mga organisadong mamamayan ang bulag na katapatan at garapalang pagkiling o kaya political bias ng mga Duterte senators. Ang presensya po ng publiko ay nagsisilbing babala sa mga senator judges na ang kanilang boto, mga kababayan, ay dapat nakabase sa matitigas, mabibigat na ebidensya ng korupsyon at hindi po sa kanilang politikal na utang na loob. Ito yung puwersang pipigil sa areglo at political compromise. Kilala po ang kampo ng mga Duterte sa paggamit ng pananakot, impluensya at political pressure upang iligtas yung kanilang sarili. Kung ang mata ng bantay impeachment ay nakatitig po sa bawat sesyon, mapipilitan po itong mga senador na umayos at maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Mahirapan po itong mga kaalyado ni Sara Duterte na mag-under the table o magmaniobra ng absuelto dahil alam po nila na buong bansa ang nakabantay sa kanilang hatol. Nakasanayan na po kasi ni Sara Duterte yung umiwas sa mga pagdinig, magtago sa mga technicalities kapag naiipit po sa mga usapin ng pera at magtago sa likod ng mga multong pirma tulad po sa issue ng confidential funds. So ang mobilization na to ng ating mga mamamayan ay nagbibigay ng lakas sa impeachment court na ipatupad po yung buong bagsik ng batas. Sa tindi ng pressure ng publiko, hindi po obra yung mga emosyonal na drama
ni Sara sa social media, mapipilitan siyang harapin yung articles of impeachment. Dahil po, hindi papayag ang bayan na gawing katatawanan yung proseso ng hustisya. So ang tanging depensa ng kampo ni Sara yung pagsisigaw ng political persecution kuno para ilihis yung issue mula doon sa bilyon-bilyong questionabling pondo na nasili po ng AMLAC. So itong Citizens for Impeachment ay magsisilbo pong tagasala ng impormasyon para po sa publiko. Titiyakin po nila na ang maririnig ng masa ay ang mga tunay na testimonya ng mga saksi at ang mga dokumento ng BIR at COA. Isang malinaw po itong akbang para tuluyan ng madurog ang politikal na naratibo at kinabukasan ng mga Duterte. So dito tayo sa huwad na neutralidad ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Kasi alam naman natin po, malinaw naman po, basa na natin ang kanilang galawan. Nangangamoy, Sara. Wag na, hindi na ninyo kami pwedeng linlangin. Alam na namin. At dahil din sa inyong mga kagagawan, di ba? Hindi man ninyo tinatago ang inyong mga political biases. So sa ilalim po ng ating konstitusyon at ng rules of procedures governing impeachment trials, ang bawat senador ay may sinumpaang tungkulin na umupo bilang independent senator judge na gagabay sa prinsipyo ng buong katotohanan. At dito po bumabagsak ang integrity ng Cayetano Black. Ang kanilang tila ligtas at kalkuladong galaw. Gayon din ang nakasanayang paggamit ng pangalan ng Diyos sa mga political niyang diskurso, yung live selling niya, ay hindi po legal na depensa, kundi isang malinaw na pag-iwas sa pananagutan, ang pag-atras sa pagpapasya mga kababayan. Sa harap ng mga solidong ebidensya ng korupsyon ay malinaw na pagtataksil sa mandato ng publiko. Ang batas ay hindi po kumikilala sa political na safe zone. Ang kawalan po ng paninindigan laban sa mga napatunayang irregularidad ay katumbas po ng pagiging isang kasabwat sa pagtatago ng katotohanan. Ganun lang yun po mga kababayan. Ngayon, ang lantarang pagtanggi ni Sara Duterte mga kababayan na sumunod sa mga opisyal na proseso at ang kanyang pagtatago sa likod ng mga technicalities ay pagpapakita po ng kawalan ng legal na integridad sa logic po ng piskalya at alinsunod sa jurisprudence ng Supreme Court, sabi ng mga legal experts. Itong mga pagtatagoan niya ng mga dokumento, ang paggamit ng mga questionabling resibo na may mga multong lagda at ang hindi pagharap sa mga lehitimong pagsisiyasat ay nagpapatibay lamang sa tinatawag na implied admission of guilt. Ang integridad ay hindi po sinusukat sa tapang ng boses sa social media, kundi po sa kandaan na harapin yung pagsusuri ng AMLAC, BIR, at saka ng COA. Ganun po yon. So sa pagising mga kababayan ng puwersa ng bantay impeachment, tapos na po ang maliligayang araw ng pagmamatigas ni Sara Duterte. Wala nang tuta o nagpapakasangkap na paksyon sa Senado ang makakapagligtas sa kanya kapag po yung buong sambayanan, ang buong nakabantay sa timbangan po ng katarungan. Tama po mga kababayan.